Kining programaha gihatod kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort. Wala man na siya mga feel sa ato. Pwede na sila mataunan ng tubig. Number one na nga, again, at this juncture, sa kamabungako, kung maayong butag ka ng tanan, mabuhay kung nagayao o tanaw sab ang inyong agad kaning buha na makikita kaninyo sulod sa mga pinaka-instrumental sa mga bunagad din ako ikaw ng tanan at doon dakong kalampitan. Hindi ang ika-27 na edisyon sa programang Kapilan sa Kalampan, Kalampan Digital Media Forum. Kami ang inyong mga moderator Kalampan Carlo Dolier, si Tomas Cano Abanseño Jr., ang kauban ni Carlo Dolier. Nasa karoon nini sa headquarters sa 11OP Community Defense Center, 11 RCDP Rescom. Si Director Leandro P. Rubio, Colonel Infantry, siya ang among bibisita karon para makakuha ng impormasyon para sa unsay mga nagakalitabo sa tibuok nasod o sa Mindanao dinhi sa mga reserves kung mapadayon niya ang among mga ipangutana sa iya ang iyang tubagon pinaagi sa among programa. Okay, okay, unang daling mga sir, good morning po and welcome to our Kalampan Digital Media Forum po. Good morning. Good morning, Kalampan News, Tomas Abanseño and Carlo Dolier, no? And welcome to our headquarters ng 11OP Community Defense Center, 11 Regional Community Defense Resort Command Philippine Army. So I will go answer the first question, which I know this is quite off na none of this would be out of curiosity kumbaga. Pero ano yung role ng 11OP CDC and what is the purpose of us, let's just say, to give back sa ating mga kababayan natin? Una, no, the 11OP Community Defense Center is under the 11 Regional Community Defense Group of the Reserve Command Philippine Army. So basically, ang area namin, 11OP CDC is the entire of Davao City and Island Garden City of Samar. So our mission is to develop, organize, train, and administer service personnel to a more capable, responsive, and mobilizable reserve force as an integral component of the total army, and to participate socio-economic development efforts and to the defense of the state. That is our mission, the 11OP Community Defense. Okay. So what is, let's just say, sabihin na lang natin na nakikita natin in every medical mission, mga community service relations na ginagawa ninyo in terms of merong invitation from the non-government organizations needed ng yung presence or volunteers po. Yes, sir. Part of our mandate is, of course, stakeholders engagement of civil military operations. That is why we are also conducting civil military operations and based na rin sa guidance ng aming higher headquarters. Just like this activity, this is part of our civil military operations, public affairs, to engage the media to highlight the significant accomplishments of our unit and the reserve force. And aside from that, marami kami ginagawa sa civil military operations, community outreach program, medical mission, tree planting, and coastal cleanup drives, and so many others. And this is also in support of aming CMO, support to 10th Infantry Division sustainment efforts. Itong mga CMO activities namin doon sa mga DIDAS areas, yung dating affected barangays. So doon ang focus namin para maka-support kami sa 10th Infantry Division, that is the guidance of our higher partners. Tomas? so lahat mga reservists sasama sila. Ang sasama sa mga ganung mga activities
panay reservist ang kasama o may enlisted personnel siya o tawag niya. May mga enlisted personnel kasama rin. Kasama kami. Kasama rin. Kasama nga ako sa mga community outreach or civil military operations activities. Kasi hindi man pwede kami mag-deploy ng reservists kung sila lang kung wala kami administrator. Kasi yung administrator. So our reserve units are not stand-alone unit. Sa ngayon, no? Hindi siya stand-alone na pwede silang mag-engage sa hindi. Galing pa rin sa ating guidance, supervision, and direction ng mga activities. Hindi lang SIMON, all other activities, participate sa training, security deployment natin sa city, pag mayroon mga individual events, ay kasama talaga regular. So hindi kayo sila lang. Hindi yung sila. So guidance, kaya nagbibigay ng guide para sa kanila. Kasi sa mga disaster response operation, Yung mga ganun. including service na. Bukan nangyari sa pandemic. Halos kita ilan ng reservists. Pero meron din mga may mga regular kasama. Kaya to advise din na ganitong gawin. Mag-guide sila. Kahit na may knowledge sila sa regarding sa military kailangan pa yun ang guidance. Yung mga officer din sir, no? Yes, dito sa Davao City, sir, we have this 11 OP Raiders of Infantry Battalion under the leadership of Lieutenant Colonel Rodrigo Ribamonte. And then, meron tayong isang brigade, 24 2nd Raiders of Infantry Brigade under Colonel, our Congressman, 36th Council. Then, we have Battery Reserve, 1st Metro Davao Raiders of Artillery Battery. The major yes. So yan yung mga reserve infantry units. Aside from that, meron tayong tinatawag na Philippine Army affiliated reserve units. Meron tayong 2 batalyon dito sa Davao City. First, Signal Battalion, UNBN, under Lieutenant Colonel Guillermo Pico Jr. And second, Signal Battalion, under Lieutenant Colonel Roberto Ribas in Pero ngayon sir, continuous pa ang recruitment ninyo sa mga reservists. Yes sir, every year kasi merong tinatawag na BCMT or Basic Citizen Military Training. So for this year, we are waiting for the directive kung kailan yan itatak. So every year, meron talagang BCMT. Minimum na merong isang class. So that is composed of 120 individuals. To undergo basic citizen military training, 45 days to be held at San Gabriel, Bato sa City. Yun yung mga walang ROTC na gustong mag-service. Ano yan kasi? Daily talaga siya, yung sa BCMT na army, daily siya, o yung week, o yes, sir, straight yan. Straight yan ng 45 days. Yung libre na yan sila. Libre na pag-graduate sila, they will be given reserve rank with the rest of private uniforms. Then, uniform nila. Yeah, complete yan. And then, pag-graduate nila, they will join eventually sa ating mga reader reserve units. Yung napaglit ko kami na 11 of people reserve units. Battalion. So, ano yung sinasabi din dahil Siban, sir? Yung mga reservists, may mga serial numbers na, tapos mag-join ng reserve force. Ano yan, sir? Ano di ba? Same naman, sa team ko. Yes, sir. Pag yung may serial number may serial number na, ito mag-join bawa, ka. yung graduate ka na ng BCNT, meron ka ng serial number na private. So, automatically, you will report to your mobilization center kung saan ka. Kung taga Davao del Sur ka, doon ka sa 11 Offers CDC. Kung taga Davao City ka o Igapos, dito ka sa 11 Offers CDC. Para maging active member ka doon sa Reader Reserve Unit. Kasi may tinatawag siya, kung nag-BCNT ka na, may sila na, pwede ka mag-apply sa reserve force. Ano tataibahan nito? Tanong ko po kasi. So, yun na yun. Formality na lang, no? Kung nag-work sa mobilization center, CDC, kung para saan ka, then may form na fill upan, and then yun yung basis namin na ipasok ka sa Reader Reserve, active reserve. Kasi kung may serial number ka, hindi ka naman mag-report doon sa mobilization center mo o sa Reader Reserve Unit, sa CDC, reservist ka pa rin. Kaya lang, you are
part of the standby reserve. Standby reserve. Standby reserve. Pero pag yung reserve yan, may reserve, may standby reserve, may yung isa, yung tinatawag na retired reserve. Yes sir, tama yun sir. Mayroong tatlong classification ng type of reserve. Ready reserve, yan yung meron silang EDT, Annual Active Duty Training. So, ang purpose ng EDT is that they are authorized to wear uniform, they are authorized to attend trainings. Yan din sila ang i-mobilize natin pag may mga kalamitan. So, yan yung and then, nagkakandak sila ng monthly coordinator or master. So, physically check their physical accounting and of course to generate mga guidance. Yan yung active reserve or reserve. Pangalawa yung standby reserve, yung mga graduates ng ROTC na hindi nag-member doon sa mga retired personnel natin, veteran, market standby. Yung standby retired reserve, 65 years old up. Kaya na nilang mag-active kasi by law hanggang 65 years old. Pero tatlong classification of reserve. Una, yung category 1, yun yung 18 to 36. Category 2, yung 37 to 51. And category 3, 52 to 65 years old. So, yung classification sa reserve. Yung graduate ng ROTC, sir, kasi may require hapon sa amin doon sa Mandaya, paano daw magpasok ng reservist kasi siya graduate ng ROTC, kumpleto siya ng kailangan po yun, sir, yung mga ROTC graduate, mag-train pa ng reservist o ano yung talisit para sa kanila? Yung mga ganun. Yes sir, yung mga ROTC graduates, pag graduate mo kasi ng ROTC, you will be given rank, with the rank of private in the reserve force. Pero rank sir lang yan, private sa reserve. Ngayon, kung hindi ka kung gusto mo mag-active sa reserve, sabi ko, makita sila dun sa mobilization center, sa CDC namin, sa CP, para mag-fill up sila ng form, para maging membro sila dun sa reserve. Kasi hindi kasi yan automatic na graduate ka ng ROTC, meron ka ng sir, pasok ka rin kasi yung iba, hindi ka rin gusto magpa-active sa reserve kasi nag-focus sa kanilang trabaho. Kung gusto nila mag-active, yan, may hirapan ng mga forms para maging, and of course, bibigyan na nila ng ADT, active duty training. Pero yung pagkaroon ng active duty training, parang hindi siya basta-basta na magkaroon ka ng EDT ba na pagyabang mo ganyan, tapos daan ko rin sa proseso. Yung mga ng EDT. Bago namin isyuhan ng ADT, isituate na yung mga reservists ay talagang active sila for 1 year. Nag-active sila sa mga formations, sa mga activities namin, like mga military operation activities, pero mga disaster response operations, dapat active sila. So hindi kami naglalagay sa roster namin, service personnel na hindi active. Hindi ka na nagpapakita na mga 3 months without valid reason, then next year, hindi ka na makapasok sa full reserve. Meron kaming representative. Maliban dyan, pag active ka na sa reserve, sabi ko meron training siya every year na funded by the Philippine Army program, Radar Reserve Unit Training. Aside from the Radar Reserve Unit Training, may mga initiatives dito, mga seminars, training, sahay na invite to be sa 27 ID, General Brigade, to participate there in house training. Kaya lang ako kasi narinig ko lang. Kulang ba? Hindi ako kontento. Natanong ko sa iyo, kaya yun, idea na ako. Sabi ito, anong tanong mo? Yeah, sir, the question na gusto kong i-raise naman kasi there are, sabihin na lang natin, yung mga criminology students that they are also willing to join for the reservist, but was there at any point na magtatanggap pa rin kayo ng criminology student mas in first year or second year, or ano ba yung proseso pa? Ang dito sir, sa ngayon, hindi pa man mandatory yung ROTC. Opo. ROTC is one of the components of the NSTP law or Republic Act 9163. Kasi tatlong components yan, yung ROTC,
CWTS and Literacy Training Service NPS. So usually, sa ngayon, yung mga schools, HCIs na natin dito, they require their criminology students to take the ROTC program, just like in RNC, UN, yan yun, may mga like in Samar Island City College, yung technology, mandatory sa kanila. Yung ROTC. And by law, by city law, all ISUCs, state universities and colleges, and local universities and colleges, should offer ROTC program. Nasa batas yan. Public Act 916. Kaya yung City College of Davao natin, local university yan, colleges. So, meron silang ROTC. Pati yung sa Samal. Kasi nasa batas talaga yan ng however, may option, no, yung HCIs na mamili kung army ba sila, Navy or Air Force. Kasi may mga counterpart na dito sa Navy and Air Force. Hindi naman lahat na colleges dito, universities sa amin. Pero sa Navy, hindi sa... Depende. And yung iba, depende sa mga courses nila. Yung mga nautical courses, so Navy. Merong aeronautical courses, so sa Air Force. Depende sa... Another question, kasi iba-iba yung medical missions na pinapag-create from the non-government organizations as we speak, especially that needed talaga yung presence. But the response naman yun sa ating mga barangay within Davao City or within the AOR of, sabihin na lang natin, just nearby. For example, dito, sakit na yung barangay 76-A Bukana, which we believe na meron din minsan na for formality purposes na needed na may isasagawa na medical mission, for example. What is the response of the community, especially sa mga barangay captains within the AOR? Yes, sir. So far, no, yung mga participation ng mga different same activities, hindi lang dito sa mga GIDA areas o mga IP communities. We also conduct civil military operations dito sa urban areas. In fact, itong Nograles National High School, katabi lang natin dito, attended stakeholders forum last week. And they're willing, no, to partner us for the improvement ng kanilang school on the brigadas nila. So, tinikater din namin dito, sir, yung mga dito, bagay siyempre. Ano man yan natin, kultura sa Pilipino, ay doon na silingan, ano din pa ba? Yes, sir. Kung saan ang aming coordination dito sa barangay 56A, dati ko rin isang meeting sila and coordination meeting sa barangay. Sir, and what piece of advice that you can give for those aspiring soldiers, regardless kung heavy or just a simple training naman for your service or just organic na gustong mag-serve ng ating mga kababayan? Yeah, kung sino yung mga interested na mga individual, no? As long as they're qualified, siyempre hindi bababa sa 18 ang edad, college graduate priority, may mga skills, no? They just visit nearest military unit. Kung gusto nila mag-enforce, mag-MDB, ano lang sila, for registration, initial orientation. So, kailangan, lalo na ngayon, marami ang putak na candidate soldier and officers. So, gusto lang magsundalo, no? Just visit us para ma-assist namin sila. Nandiyan naman yung Army Recruitment Office Mindanao, basic sa NGO. Minsan, pupunta sila dito sa Davao City. Last week, to conduct orientation, to conduct pre-screening sa mga individuals na gusto mag-sundalo, both officers and enlisted personnel. So, pwede silang pupunta dito sa amin, so they are willing to assist them. So, bakit yung mga professional search, pwede din sila sa lawyer, doctor, pwede sila papasok ng reserve ba yan o yung tawag yan? Tapos parang anong maging rango nila kung halimbawa papasok professional na sila, doctor na, yung lawyer. So,
So, CPA, pag pumasok sila sa mga ganun sir, Yes, sir. Yung mga... kailangan pa rin ng training sila o Yes, kailangan pa nila training. Yung mga lawyers, doctors, pare, o pare pa nga lang, they are qualified to join the reserve force. Kasi wala naman tayong pinipili sa pagdito sa reserve officer. Kahit anong profession mo dyan. Barbero ka ba dyan? From gifted, from different agencies, no? Wala tayong pinipili as long as they are interested to join the reserve force. So automatic yung mga pare, doctors, engineers, attorney, they are under the AEP Reserve Command. Ang AEP Reserve Command, meron din yan silang major subordinate dito sa basic pangparakan under Captain Balida. However, bago sila magpa-commission as reservist officer, they will undergo trainings like yung BCT. Wala silang ROBC. Kasi requirement kasi yan, bago ka mag-commission, kailangan doon sa training, ROBC, BCT. So automatic captain sila, mga lawyer, doctor, ano ko ba? Professional skills siguro kaya kailangan sa iyo. Walang pinipili sir ang reserve force. Kahit ang Ang trabaho mo kasi, bosyante ka, kahit anong namin sa buhay, gusto mo pumasok to join, so apply. Kasi dito, by joining the reserve force this is more on service commitment. Of course, responsibility. Pero parang lahat ngayon, na ano ko lang, parang sagsagan, recruitment ka, lalo na ang Marines at ito itong taga-second infantry example title, division. Nagkatanggap na after graduate, meron naman siyaman. Sige, continuous ang recruitment. Ito parang gusto magka-reservice lahat ng tao sa Pilipinas. Parang gano'n, sa tingin ko kasi iba sa Israel, ang standing army nila, puti lang. Pero ang buong Israel, reservists. Diba ba? Yun sa pagkaro, baka kung sundin yung gawang ng Israel. Kasi continuous ang recruitment din sa mo. Binag-encourage sila. Continuous naman yung aming tao na reserve force advocacy. We are conducting reserve force advocacy to different organization groups para ma-orient sila about the reserve force. Actually, yung mga dami ng dito, organization na Aqua, bago kami nagtatang ng reserve force advocacy, mga shooters, yung dito sa enthusiast sa Davao City, na-orient na namin since last year. And bago lang yung Giant Industrial Transport Company. Nagkaroon kami ng MOA signing last November with Giant Industrial Transport Company. So they are willing to join the ability to serve. So sa ngayon, yung papel nila nandun sa Reserve Command Philippine Army for approval na doon sa Philippine Army. So once ma-approve yun, panibagong reserve unit, isang batalyon na service support batalyon dito sa Davao City. So, napakalaking tulong yun sir. Kasi itong mga affiliated reserve rin natin, ito yung mga water company, energy, transport, communication, engineering. Yan yung qualified sa affiliated reserve, just like yung civil company. So, malaking tulong ito sir sa bawat mga natural calamities and disasters. Gamit natin ang kanilang resources. Let's say, itong transport company na pinaprocess natin, gamit natin ang kanilang mobility. In case may mga movement, AEP, ay makatulong din tayo sa kababayan natin sa Aqua. Yan, tubig sila, tubig. Dala sa lumang may mga yan ang purpose ng affiliated reserve na bakit natin sila ngayon. Sa ngayon, ang priority ng recruitment sa affiliated reserve transport. However, PDT, anak na rin kami ng reserve force advocacy sa marami na sir ng mga Tapos para naman kung lahat magka-reserve, maging reservist na nahirapan na yung kabila magpasok, mag-seminar sa mga nahirapan na sila. Kasi reservist ito isang grupo, isang barangay, ano naman yung reservist ito. maliban sa reserve force advocacy namin, we also
conducting ROTC advocacy, lalo na din sa mga schools na walang ROTC. Para in the event na matuloy yung mandatory ROTC, aware na sila kung ano yung current implementation ng ROTC program. Actually, yung Indio National University, napuntahan na namin last year. Kasi gusto namin na magkaroon sila ng ROTC program. Puntahan mo, Malayan, puntahan na natin. Other schools. And recently, itong Maths College of Technology, effective this first semester, mag-open sila ng Army and OTC. Kami na yung district sa Maths College. Daw. Malaki din yung student. Marami. Technology, aeronautical. Karoon na kami ng buwasay ng basket. Ayan, gusto ni Paris ni si Vice President Sara may balik yung ROTC. Kasi inalis niya yun, di ba? Dati, may umat, tapos wala, di ba? Kasi gusto ni Sara ay balik yung puso yung ROTC. Kaya dapat lang babalik yun. At least man lang, yung mga estudyante, hindi na basta-basta mag-brainwash. Ayan, Malaki ang tulong. Malaki ang tulong niya. Discipline, Disiplina. mag-promote yung kanilang patriotism, discipline talaga na discipline. Of course, for the defense of our country, palakasin natin yung ating reserve. Kung malakas ang ating reserve, malakas yung ating our forces. Kasi nandiyan yung mga reserve, yung dami na. Siguro, standing army na kaya, ilan lang yung kaya. Mas marami pang reserve siguro. Pagdating sa reserve, marami na. Hindi kung bilangin natin. Oo, standing reserve. Yung mga reserve kung ipa-duty, may mga honorario o salary o anong matanggap niya. Kung halimbawa, may mga kalamidad, tapos pinatrabaho sila. Actually, sir, ang reservist na una is purely volunteer. Yan talaga sila. But pagdating sa yung pag may mga kalamidad, merong trainings, meron silang mga matatanggap ng mga entitlements. Pagkalitan din, meron silang matatanggap ng mga entitlements. Assistance allowance, floating, laundry allowance. Pero wala talaga silang sahod pa tayo sa ating compensation. 15, 30. Unless, kung mag-training sila, they will undergo career courses, such as basic, advanced courses, or CGC, military schooling. So, nabigyan sila ng basic pay, pero for the period of that training. Let's say 3 months ang training, sabi ko pa, schooling ka, so sabi ko, Sundo mo, sabi ko, for 3 months. For 3 months. After sa training mo, After the training, wala na. balik ka na. Balik ka naman. At least, meron kang matanggap. At least, then yung idea mo, diba, pero, Yes, sir. Importante talaga. importante ka rin. Paano natin sila magamit? No, don't worry. Para hintayin pa natin yung pagkakira tayo. Advance na. Ganito lang. Ito, umabot na tayo second to the last question. I believe ito, yung mga reservists in every expertise, although di man parehas ng mga skills, but what can, siyempre, they can contribute for the community kasi may iba na they're willing to do multitasking, as everyone would say. Meron din iba na dapat isa lang ang skill na dapat gawin. Like, for example, to encode everything as it is. Pero ano yung advantage dyan sa mga reservists na sabihin na lang natin, merong they can do multitasking, with minimal supervision, diba? Yes, sir. Sa training naman, sa service, una, we conduct training to them based sa kanilang sa unit. Una, bawa dito sa akin, unit of prevention infantry battalion. So, more on infantry trainings, especially infantry yung i-inject namin dyan ng mga trainings. No? Kung field artillery naman sila, siyempre, more on field artillery na training. Kung signal naman sila, more on signal orientation operations
training. Depende yan sa skills nila o sa unit nila kung ano yung parang hindi sa suntok sa buwan. Hindi sa suntok sa buwan na kahit ano na lang mga training. No? Related dapat sa, let's say, itong level of country, reserve country battalion, they undergo company sustainment training last year. Also, they undergo water research and rescue training. Kailangan related sa unit nila yung skills training. Kaya din sa amin, sa regular, country ang unit mo, siyempre more on infantry yung mga courses. So, more on war fighting. Turuan namin paano sila bumaril, paano pagkasimbol ng baril, first aid, basic life support. So, yan sir, nakadepende yan sa reserve sa unit nila. Ibibigyan natin. Okay, I'll go on to the last question before Thomas might ask. I don't know if you could leave a legacy that you will bring during your stay as far as your role is concerned. What legacy that you will leave to your fellow comrades in this battalion? Ano sir, sa nakita ko na legacy, no? Hindi lang naman ito, kundi this is part of my job as director. Una, yung activation ng mga regular reserve units and activation ng mga bagong ROTC units. Of course, yung mga trainings namin, initiatives, isa rin yan sa mga legacy ng isang commander. And of course, yung walang katapusan na tulong ng ating mga kababayan, hindi lang sa Air Force, yung capacitating outside ng kababayan natin. Dito sir, halos every week, namin hingin ng assistance, lalo sa dugo. Yes. Sa dugo, yan ang hindi ko makalimutan. Kaya minsan, hindi ko parang akong doktor hingin ng dugo. Hindi lang talaga daw titing, but even other regions na nandito yung kamag-anak nila. Pero tinutulungan naman natin, of course, in coordination with Philippine Red Cross and DOH. Kasi partner naman namin sila pagdating sa ang isa sa mga legacy natin dito sir, na hindi makalimutan is that yung 11 of it Reserve Country Battalion was adjudged as the best Reserve Reserve Unit Battalion level in Reserve Command Philippine Army-wide in 2024. Sa dami-daming Reserve Reserve Infantry Battalion ng Pilipinas, kayo nahuli sa atin ng 2024. Yes sir. And then, marami pa. No? Last year, we received Sandugo Award from UH11 for being the highest number of successful blood donors sa public sector. Nabigyan tayo sa award. Nabigyan natin. And then 2024, nabigyan din tayo ng award from the city government of Davao, yung Pasilumog. Isa kami sa mga award sir. And then, pagdating naman sa ROTC sir, yung University of Mindanao ROTC unit was adjudged as champion in the PRAATI Original Annual Administrative Practical Inspection on academic year 2022-2023. And then, 2024-2025, yung University of Southeastern Philippines ROTC unit was adjudged as champion. So, dalawang beses for the past 3 years, dalawang beses natin nakuha yung champion sa Davao region. Best ang ating ROTC unit natin. Ngayon ko lang nalaman siya pa. Champion sa regional wide. Ngayon ko lang nalaman yung mga complacement Kaya marami akong hindi alam ko sa hindi tapos baka sometimes ngayong buwan ko, balik kami dito. Pero sir, itong writer, ang isang tao na reservist, hindi siya maging bodyguard ng isang mayaman o hindi siya maging bodyguard with arm or Alam ba yan sa kanina? Yes sir, kasi yung kabit ko, ang ating reservist, may security guard, may escort sa isang negosyante, bodyguard, etc. Pwede naman yan sila as long as yung detail nila doon sa kanilang mga boss, civilian yan, mga posisyon, sa government or private, hindi yan sila part ng reserve unit kasi hindi mo kami part sa mandate namin mag-provide ng security sa individual nila, trabaho nila yun, start nila yun. Kasi, ikaw sir, service ka,
detail ka sa isang politician, wala kami Hindi kasama ang Hindi yan part ng regulation ng trabaho. individual siya. Yes. Trabaho mo yan eh. How about yung pagdala niya ng baril, sir? Dala niya ng baril kung Halimbawa, of course, we will follow the rule of the law. No? Yung batas natin kung dapat license ng baril. Pero allow sa kumando. Pwede naman siya mag-baril ng baril basta license. License ng baril. Nakasibilan na siya o naka-uniform. Wala sa mga Siyempre, PCC. wala yung problema yan basta sumas. Presa siya na Dala yung dala niya ng baril. Hindi naman natin iwasan. Siyempre, kung VIP security siya, provide siya ng security sa VIP, ito kailangan may baril. So, nasa kanya na yan, nasa company niya, hindi na nagkakuhan. License, license yung baril kasi o else, unlicensed firearm, siyempre, violation yan. Pwede kang violation. So, walang problema sir kung saan ka trabaho dyan, wala kami. As long as ano yung obligation mo dito sa reserve unit, magampanan mo. Gampanan mo. Magampanan mo. Pero kung sa labas ka na, Labas na. trabaho mo yan, wala na. Hindi na yung part sa amin. Kasi minsan may makita ko ba na sabi ko, tapos may baril. Pero sabi ko, kung nag-training siya ng security, VIP security, pwede kung self-defense siya, isip ko anong alam niya? So, pag, VIP security, di ba? Kasi may training, kung pumasok ka ng training ng VIP security, train ka. Actually, ang ibang mga service personnel ng nasa security sector, security managers, security officers, pagdating naman din sa kanilang trabaho, wala kanya. Yung control. Control yan. Siyempre, nasa malit. As long as piliin na kayo ng service. However, we can recommend it na wala trabaho. Kaya ngayon, meron kaming tatlong GIP o Government Internship Program under DOLE. So, narapit namin kay DOLE, kay RD, Government Internship. So, then kami tatlong dito na paid by DOLE. 6 months na. So, yan ang mga efforts. So, kung may mga violation na sila sa DOLE, out. At least may alam ako ba? Kasi, yung gusto kong malaman ba sa Hindi lang kami, kung anong gusto ng trabaho, wala na yan sa akin. pag-service mo na nag-abuso ka, hindi kasama yan sa Hindi yan kasama sa akin. Makabusa ka hindi. Malabok na lang sa kumpanya mo. Kasi hindi man yan unit activities o unit related sa luluman niya. Trabaho ka dyan, security ka, sabi mo ka, pabigan ka, yung service ka, hindi mo sama yung dito kasi kumpanya. Pero kung maging mangyari sa'yo, ang kumpanya managot. Tama. Alright, so I think we have exhausted all questions because we are already 10-12 hours military time na but isip pagpala ko sa ato ang ika-25 kay Edison sa pagtapian sa Kalanpan. We will have this momentum na tagang closing remarks sa ato ang bisita dito sa Tinuklan. Of course, from the 1105th Community Defense Center, Colonel Leandro P. Rubio, your closing message, your closing remarks. Yes, sir. Una-una, pasalamat po sa Kalanpan News, kay Sir Tomas, at kay Sir Carlo, sa inyong pagbisita, karong-atawa. Salamat sa inyong time, effort, na pagkain ko rin. Looking forward to our partnership. No? Anytime, sir, once a month, kung gusto nyo man rin. Yes. Walang problema. We are open to any sectors. And of course, papasalamat din kami on behalf of the 11 CDC at mga organizations, the Government of Davao, sa ilahang support and assistance na extend dari sa unit. Kailan tabang para ma-accomplish na mo ang mission. To those groups or individuals na gusto mag-join sa reserve force, our doors are open 24/7. Kung gusto nyo mandatory, mabigyan ng orientation. You are always welcome with this 11 CDC. Just visit us. Not hesitate to visit us. To inquire about the reserve force and salamat. Yes, and thank you. Salamat kayo, Sir Rubio, for the chance
O Tomas, naabot kay Ami Itimbaya karon. Ano timbaya? Wala ko ba na ako. So, si Det ini kita na. Dili. Ako lang Timbaya, personal, no? Birthday karon ni Miss Marilyn Roque. Yes, happy birthday, Miss M. Yes, Wala siya. Bibili ko siya sa Shopee at habi sa Abisa every Wednesday. Yes, and also, ako lang Timbaya to magkaroon sa Dubai, no? Si Louie Family Bernados, happy birthday to you. And also sa iyong partner, hello, to Sir Ciudadano. Wala yan yung apelido. And mga to na to ang kapinan sa Kadagpan. Din to media for mga video sa laing pang-Hisbutanan. Sa susunod Facebook at YouTube, sa susunod video, sa laing pang-Hisbutanan, naging ako, ikaw, kitang kanan, nabilag ako, kalang kita. Kami ang inyong mga nahimong moderator, Kadagpang Carlo Burger. Tomas Canay, Alancina Jr., ang amigo ninyo. Salamat ug maayong buntag sa atong tanan. Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort.